Sa Queens, New York, may isang doktor na tila taglay na ang lahat. Isang matagumpay na gastroenterologist na nagtatrabaho sa isa sa mga kilalang ospital sa lungsod. Sa panlabas na tingin, mukha siyang ordinaryong profesional na may maayos na karera, tahimik na buhay at isang relasyong puno ng tiwala. Ngunit sa likod ng puting Amerikana at malinis na reputasyon, may isang madilim na katotohanang unti-unting mabubunyag. Si Dr. Z. Alan Cheng ay 33 years old at nagtapos ng may karangalan mula sa Albany Medical College of Union University noong 2016. Makalipas ang isang taon, nagsimula siya ng residency sa California Pacific Medical Center bago tuluyang sumali sa New York Presbyterian noong July 2020 bilang isang gastroenterologist. Ang gastroenterologist ay isang doktor na espesyalista sa digestive system o sistemang panunaw, kabilang ang tiyan, bituka at atay. Ginagamot nila ang mga sakit tulad ng acid reflux, ulcer, pananakit ng tiyan, constipation at iba pang problema sa panunaw. Hindi basta-bastang ospital ang pinagtatrabahuhan ni Dr. Cheng. Ang New York Presbyterian ay isa sa mga pinakarespetadong hospital system ng buong New York. May mahigit 190 na location sa Manhattan, Queens, Brooklyn, Westchester at Putnam counties. Noong July 2021, kinilala pa ito bilang number 1 hospital sa New York at pangpito sa buong Amerika ayon sa US News and World Report. Dito nagtatrabaho si Alan, partikular sa Queens location sa Flushing, malapit lamang sa kanyang apartment sa Astoria. Namumuhay siyang mag-isa ngunit madalas siyang bisitahin ng kanyang nobya. Sa paningin ng marami, tila normal at maayos ang kanyang buhay. Hanggang sa isang araw, may natuklasang nakakakilabot. Hindi malinaw kung ano mismo ang nangyari bago nagsimula ang insidenteng iyon. Bumibisita lamang noon ang kanyang girlfriend sa apartment, isang ordinaryong araw na walang anumang kakaiba. Ngunit kalaunan, bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Ayon sa investigasyon, tinakpan umano ni Alan ang bibig ng babae gamit ang isang KN95 mask na may lamang cotton balls na ibinabad sa hindi pa natukoy na likido. Ilang sandali matapos iyon, nawalan ng malay ang biktima. Pagkagising niya, tila hindi niya agad maunawaan ang nangyari. Ngunit habang nasa apartment, may nadiskubre siyang bagay na tuluyang nagpayanig sa kanyang mundo. Nakakita siya ng mga video na kuha mismo ni Alan habang inaabuso siya, habang siya ay walang malay. Isang lalaking kanyang minahal at pinagkatiwalaan, ang mismong umano'y gumawa ng bagay na hindi niya inakalang mararanasan niya. Doon nagsimulang manaig ang takot at matinding pagkalito. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, ilang beses na ba itong nangyari? Ito ba ang unang pagkakataon o may iba pang mga video na hindi pa niya nakikita? Sa gitna ng matinding takot, hinanap niya ang buong apartment ni Alan at doon niya natuklasan ang mas nakakabahalang katotohanan. Hindi lamang pala siya ang una sa mga video, may iba pang mga kababaihan. Mga babaeng wala ring malay habang kinukunan umano ni Alan ng mga kahindik-hindik na footage. At mas lalong ikinagulat ang babae nang matuklasan niyang may ilan sa mga ito ay kinunan pa umano sa mismong ospital kung saan nagtatrabaho ang doktor. Ang lugar na dapat sana'y ligtas para sa mga pasyente ay tila naging bahagi umano ng kanyang lihim na gawain. Matapos ang nakakakilabot na nadiskubre, agad na lumapit ang babae na kalaunay tinawag bilang apartment victim number 1 sa Queens District Attorney's Office upang iulat ang kanyang natuklasan. Noong December 27, 2022, inaresto si Dr. Z. Alan Cheng at sinampahan ng 11 counts in agad siyang sinibak ng ospital at pinagbawalang bumalik sa kanilang mga pasilidad. Ngunit may isang bagay na lalong ikinabahala ng publiko. Bagamat na-aresto siya noong December 2022, hindi agad nabawi ang kanyang medical license. Opisyal lamang itong na-revoke noong April 7, halos 4 na buwan matapos ang kanyang pagkakaaresto. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang lumawak ang kaso. Noong August 7, 2023, muli siyang iniharap sa korte.
Ngunit sa pagkakataong ito, may dala ng 50 count o 50 count indictment na konektado umano sa 6 pang kababaihan. 3 sa mga ito ay nangyari umano sa apartment niya, habang 3 naman ay konektado sa ospital. At mas nakakatakot pa rito, may ilan pang hindi nakikilalang biktimang kabilang ang isang pasyente ng ospital. Isang nakakapangilabot na paalala kung gaano kadaling maitago ang ganitong uri ng krimen at kung paanong may mga taong maaring hindi man lang alam na naging biktima na pala sila. Sa patuloy na investigasyon, nakumpiska rin ng pulisya ang iba't ibang klase ng bawal na substance. Nakakita rin umano sila ng mga sedatives at anesthetics na karaniwang ginagamit sa mga ospital. Habang lumalalim ang kaso, mas lalong nabubunyag ang isang madilim na bahagi ng lalaking minsang itinuring na respetadong doktor. Ang mga sumunod na natuklasan ng mga investigador ay lalo pang nagdulot ng matinding pagkabigla. Ayon sa mga otoridad, ilan sa mga video na kanilang nakita ay napakasensitibo at nakakatakot. Sa bawat footage umano, makikita ang mga kababaihang walang malay habang si Alan ay gumagawa ng mga hindi nararapat na gawain laban sa kanila. Isa-isang lumitaw ang mga umano'y biktima. Si apartment victim number 2 ay isang babae na nakilala ni Alan sa isang online dating site. Sa mga video na na-recover, makikitang wala siyang malay habang nasa kama ni Alan noong bandang July 2021. May tissue na nakatakip sa kanyang muka sa ilang bahagi ng footage at may nakita ring brown bottle na kahawig umano ng anesthetic na nakumpiska sa apartment ng doktor. Ayon sa babae, wala siyang anumang alaala sa nangyari noong gabing iyon. Sunod namang lumitaw si apartment victim number 3. Isa ring babaeng nakilala umano ni Alan online noong spring ng 2022. Sa maraming videos, makikita rin siyang walang malay habang nangyayari ang umano'y pang-aabuso. Tulad ng ibang mga biktima, wala rin siyang maalala kahit ano tungkol sa insidente. May isa pang babae na tinawag bilang apartment victim number 4. Isa umano siyang kakilala ni Alan na ilang beses nang nakituloy sa apartment ito mula 2020 hanggang 2022. Sa mga footage, makikitang muli na namang walang malay ang babae habang si Alan ay may hawak na boteng kahawig ng isang uri ng anesthetic na nakita rin sa kanyang tahanan. At muli wala rin siyang maalala sa anumang nangyari. Ngunit mas lalong ikinabahala ng publiko ang mga kasong konektado umano sa ospital. Ang tinawag na hospital victim number 1 ay isang 19 years old na babae. Sa video na kuha umano noong June 2021, makikita siyang walang malay habang nasa hospital gown. Ayon sa mga ulat, may mga hindi naaangkop na kilos na ginawa habang wala siyang reaksyon o anumang senyales ng kamalayan. Ang ikalawang hospital victim naman ay isang 47 years old na babae na may malubhang karamdaman. Sa footage na kuha umano noong May 2022, makikitang wala rin siyang malay habang may mga hindi profesional at nakakabahalang kilos na ginawa laban sa kanya. Samantala sa ikatlong hospital victim ay isang 37 years old na babae na naitala umano sa pagitan ng March at June 2021. Tulad ng iba, wala rin siyang malay habang kinukunan ng video. At ayon sa mga investigador, mayroon pang isang hospital victim na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy ang pagkakakilanlan. Habang dumarami ang mga detalye ng kaso, mas lalo ring bumigat ang mga kasong isinampa laban kay Alan. Kabilang dito ang multiple counts ng predatory SA, criminal SA, unlawful surveillance, illegal possession of controlled substances at possession of weapons. Sa kabila ng dami ng ebidensya at mga video na na-recover, nanatili siyang nakikiusap ng not guilty sa korte, bagay na lalong ikinagulat ng publiko. Ngunit may isa pang revelasyon na mas lalong nagpasiklab ng galit ng maraming tao. Naalala ba ninyo ang tinawag na hospital victim number 1? Ayon sa demanda na isinampa laban sa New York Presbyterian Hospital, sinasabi ng biktima na may ilang staff umano sa ospital na may nalalaman na tungkol sa mga alegasyon laban kay Alan noon pang June 2021. Halos 1.5 taon bago pa siya tuluyang maaresto. Sa kaso, ginamit ang pangalang Jane Doe upang protektahan ang pagkakakilanlan ng biktima. Isa umano siyang tahimik at mapagkakatiwalaang 19 years old na bagong lipat lamang sa New York mula South America.
Hindi pa siya gaanong bihasa sa English at nagtungo siya sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan dulot ng gallstones. Kalaunan inilipat siya sa pediatric unit. Ngunit ayon sa reklamo mula pa lamang sa simula, tila may mga bagay nang hindi tama sa paraan ng pag-aalaga sa kanya. At dito, lalo pang lalalim ang misteryong bumabalot sa ospital na minsang itinuturing na isa sa pinakarespetado sa buong New York. Ayon sa demanda, marami umanong mahalagang detalye ang hindi maayos na naitala ng ospital sa medical records ni Jane Doe. Kabilang dito ang basic monitoring tulad ng fluid intake at output, pati na rin ang listahan ng mga taong pumapasok at lumalabas sa kanyang silid. Inakusahan din ang staff ng hindi regular na pag-check up ng pag-check sa kanya, bagay na dapat sana'y bahagi ng standard procedure sa pag-aalaga ng pasyente. Batay sa records, si Alan umano ang inatasang magsagawa ng isang endoscopic procedure bago ang operasyon ni Jane Doe. Bilang resident doctor, dapat sana may supervising physician siyang kasama, si Dr. Sang-Hun Kim. Ngunit ayon sa kaso, wala umano si Dr. Kim sa procedure room noong mga oras na iyon. Mas lalo pang ikinabahala ng mga investigador na matuklasang tila wala ring ibang staff member sa loob ng silid habang isinasagawa ang procedure. Kalaunan nang basahin umano ni Dr. Kim ang notes ni Dr. Alan sa medical file ni Jane Doe, naglagay siya ng standard approval statement na nagsasabing sinuri niya ang pasyente at sumang-ayon siya sa assessment at plano ng care team. Ngunit ayon sa reklamo, tila basta lamang umanong kinopya ang template dahil hindi man lang nabago ang generic wording ng note. Bagay na lalong nagdulot ng mga tanong tungkol sa kung gaano nga ba talaga nasuri ang pasyente noong gabing iyon. Pagdating ng bandang 9:29 ng gabi, nakita umano si Ala na naka-scrubs habang sinusubukan pumasok sa isang stairwell gamit ang kanyang ID. Ayon sa demanda, ang rutang pinili niya ay nakaiiwas sa nurse station. Noong mga oras na iyon, mag-isa lamang si Jane Doe sa kanyang kwarto. Pagpasok umano ni Alan sa silid, sinabi niya sa dalaga na tumingin sa kabilang direksyon habang gumagamit siya ng syringe upang maglagay ng hindi matukoy na substance sa IV line nito. Ilang sandali matapos iyon, nakaramdam umano si Jane Doe ng matinding sakit na kumalat mula sa kanyang braso patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ang mga sumunod na alegasyon ay kabilang sa pinaka-nakakabigat na bahagi ng kasong ito. Ayon sa demanda, habang walang malay ang dalaga, doon umano naganap ang pang-aabuso at may ilang bahagi pa umano itong na-record gamit ang cellphone. Tinatayang halos 19 minutes umanong mag-isang kasama ni Alan ang pasyente sa loob ng silid. Mahigit isang oras matapos iyon, isang nurse ang pumasok sa kwarto at nadatnan si Jane Doe na nasa matinding distress. Hindi umano siya nakaupo ng maayos dahil manhid ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Inilarawan niya ang sakit bilang parang may humihila at umiikot sa loob ng kanyang tiyan. Ibang-iba raw ito sa sakit na dati niyang nararamdaman mula sa gallstones. Agad niyang ikinuwento ang nangyari sa nurse. Ngunit ayon sa demanda, matapos siyang bigyan ng morphine, umalis lamang umano ang nurse sa silid nang hindi nire-report ang insidente o nilalagay ito sa medical records. Lumipas pa ang halos 1.5 oras bago dumating ang ina ni Jane Doe sa ospital. Doon na nagsimulang magtanong ang kanyang ina kung ano ang nilagay sa anak niya at bakit tila nasa matinding sakit ito. Ngunit ayon sa reklamo, hindi umano sinabi ng nurse ang buong nangyari o ang hinalang maaring may ginawang masama sa kanyang anak. Sa halip, tumawag umano sila ng isa pang nurse upang suriin ang security footage. Kalaunan, 2 doktor umano ang kumausap kay Jane Doe at nagpakita ng line-up ng mga lalaking staff members upang tukuyin kung sino ang pumasok sa kanyang kwarto. At ayon sa demanda, agad umano niyang itinuro si Alan ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kahit matapos siya makilala bilang pangunahing pinag-iinalaan, sinasabi sa kaso na marami pa ring bagay ang hindi ginawa ng ospital. Hindi umano nila isinama sa medical file ang tungkol sa line-up identification. Hindi rin umano sila nagsagawa ng mas malalim na investigasyon. Wala ring agarang report sa pulisya. Hindi umano agad sinuspende o tinanggal si Alan sa kanyang trabaho. At higit sa lahat, hindi rin umano sinuri ang pulang likido ni Jane Doe upang malaman kung ano ang inilagay sa kanyang katawan.
Ngunit ang mas ikinagulat ng marami, hindi ipinagpaliban ng ospital ang operasyon ng dalaga kahit hindi pa malinaw kung ano ang substance na nailagay sa kanya o kung ligtas pa ba siyang operahan matapos ang nangyari. At ayon sa demanda, mas lalong naging kontrobersyal ang sitwasyon dahil pinayagan pa rin umanong makilahok si Alan sa mismong surgery kinabukasan. Para sa maraming nakabasa ng kaso, ito ang bahagi na pinakamahirap paniwalaan. Paano umanong nangyaring matapos maituro ang isang doktor bilang suspect sa isang napakaseryosong alegasyon ay nanatili pa rin siyang bahagi ng medical team. Kinabukasan matapos ang operasyon, nakatakda ng pauwiin si Jendo. Ngunit bago siya makaalis ng ospital, may isang doktor na lumapit sa kanya. Ito'y si Dr. Christopher Davis. Ayon sa mga ulat, may natanggap na umano siyang impormasyon tungkol sa nangyari kay Jendo noong gabing iyon. At mula rito, lalo pang mabubuksan ang mga tanong na hanggang ngayon ay patuloy pa ring inuusisa ng publiko. Na makarating kay Dr. Christopher Davis ang impormasyon na posibleng may ginawang masama kay Jendo, maaring isipin na marami na dito na magsisimula ang maayos sa pagprotekta sa pasyente. Ngunit ayon sa demanda, kabaliktaran umano ang nangyari. Sa halip na direktang kausapin si Jendo o ang kanyang ina tungkol sa kanilang mga hinala, iniutos umano ni Dr. Davis na kuhanan ng pulang likido ang dalaga para sa HIV test, nang hindi man lang ipinapaliwanag kung bakit ito ginagawa o humihingi ng pahintulot mula sa kanya. At dito lalo pang dumami ang mga tanong. Ayon sa reklamo, ang uri ng HIV test na iniutos ay isang 4th generation HIV test na hindi naman agad nakakadetect ng bagong exposure kung nangyari lamang ito kamakailan. Dahil dito maraming netizens at observers ang nagtaka kung bakit iyon ang unang naging hakbang ng doktor sa halip na agarang pagprotekta at pagsisiyasat para sa pasyente. Mas lalong naging kontrobersyal ang sitwasyon dahil kahit may hinala na umano silang maaring may nangyaring pang-aabuso, hindi rin nila pinaalam kay Jendo na kailangan niya mag-follow up HIV testing makalipas ng ilang linggo o buwan. Bago siya ma-discharge, binigyan lamang umano siya ng Victim Bill of Rights, isang dokumentong nagsasaad ng mga karapatan ng mga biktima, kabilang ang access sa HIV preventive medication at forensic evidence collection. Ngunit may isang malaking problema. Ibinigay umano ito sa English kahit alam ng ospital na hirap magsalita at umintindi ng Ingles si Jendo dahil bagong dating lamang siya mula South America. Ayon pa sa demanda, hindi rin direktang sinabi sa kanya o sa kanyang ina na pinaniniwalaan ng ilang staff na maaring may nangyaring pang-aabuso. At ang mas nakakagulat, makalipas pa umano ang isang buong taon bago nila tuluyang nalaman ang buong sitwasyon. Nang kontakin sila ng District Attorney's Office. Habang lumalalim ang usapin, nagsimula ring mabuksan ang mas malawak na tanong tungkol sa sistema mismo ng ospital. Pero kasi ang hindi unang beses na may doktor mula sa New York Presbyterian na nasangkot sa mga seryosong aligasyon laban sa mga pasyente. Noong 2021, 2 dating pasyente ang nagsampa ng kaso laban kay Dr. Joseph Silverman, isang eating disorder specialist, dahil sa umano'y paulit-ulit na pang-aabuso noong dekada 70 at 90. Isa sa mga complainant ay 14 years old lamang noon habang ang isa naman ay sinasabing 11 years old na mangyari ang mga aligasyon. May isa pang doktor, si Dr. Darius Paduch, isang urologist, na naharap din sa malawakang aligasyon mula sa dose-dosenang pasyente kabilang ang ilang menor de edad. At bago pa rito, naging laman din ng balita si Dr. Robert Haddon, isang gynecologist na nahatulan matapos umamin sa pang-aabuso laban sa mahigit 200 na kababaihan at kabataan sa loob ng maraming taon. Dahil dito, marami ang nagtatanong, may sapat ba talagang sistema upang maprotektahan ng mga pasyente? O may mga pagkakataong mas pinipiling protektahan ang reputasyon ng institusyon kesa harapin agad ang mga seryosong aligasyon? Sa kasalukuyan, hinihingi ni Jendo sa kanyang demanda hindi lamang ang financial diversion at HIPAA violations. Sa isang panayam, ibinahagi rin niya kung gaano kalalim ang epekto ng karanasang ito sa kanyang buhay. Ngunit ramdam ang takot na iniwan ng nangyari. Samantala, sinabi rin ng kanyang abogado na para raw umabot sa ganitong antas ang isang tao,
paggamit ng bawal na substance at umano'y sistematikong pang-aabuso, malamang ay hindi ito basta nagsimula lamang ng biglaan. At dito pumapasok ang isa pang nakakakilabot na posibilidad. Ilan pa kaya ang maaring naging biktima na hindi kailanman naitala? At habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas lalo pang lumawak ang sakop ng kaso. Ayon sa mga otoridad, may mga video ring na-recover na hindi lamang kuha sa Queens. May mga footage umano na konektado sa iba't ibang lugar, kabilang ang Westchester County, Manhattan, Las Vegas, San Francisco at maging sa Thailand. Sa ngayon, wala pang karagdagang formal na kaso na isinampa kaugnay ng mga nasabing videos. Ngunit para sa mga investigador, posible umanong mas malawak pa ang naging galaw ni Alan kaysa sa unang inakala ng publiko. Si Dr. Alan ay nakakulong sa Rikers Island nang walang piyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kanyang kaso. Patuloy niyang itinatanggi ang lahat ng alegasyon at nanatiling not guilty ang kanyang plea sa korte. Ngunit kung mapapatunayang guilty sa mga isinampang kaso, maaari siyang humarap sa sentensyang mula 25 years hanggang habang buhay na pagkakabilanggo. Sa kabila nito, hindi pa rin tapos ang investigasyon. Ayon sa mga ulat, mayroon pang 6 na kababaihan na hindi pa nakikilala hanggang ngayon, kabilang ang isang hospital patient. Noong 2025, umamin siya sa ilang kaso ng pang-abuso at SA at kalaunan ay hinatulan ng 24 years na pagkakakulong kasama ang 10 years na post-release supervision. Sa mga ulat nitong 2026, lumalabas pa ang mas nakakagulat na alegasyon, kabilang ang paratang na inabuso rin umano ni Cheng ang isang naghihinalong pasyente na naka-life support sa ospital. Inakusahan din ng mga abogado ng mga biktima ang ospital dahil umano sa kabiguang agad itong i-report o mapigilan noon pa man. Para sa marami, ang pangyayaring ito ay hindi lamang simpleng criminal case. Isa itong kwento ng tiwalang nasira. Isang paalala kung paano maaring magtago ang isang tao sa likod ng propesyon, titulo at reputasyon habang may tinatagong mas madilim na katotohanan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!